Yo, what is good ladies and gentlemen? Welcome back na naman sa pinibagong video sa ating channel. And for today's video, kung mapapansin nyo, nagpaalam na tayo sa ating Racing Monkey handpipe, at nag-in tayo ng MT8 Racing power pipe. And kung mapapansin nyo, yung power pipe natin is nakaretip, So hindi ito kinalkal sa loob, pinalitan lang yung tip, So hindi siya kalkal, bale retip lang ang ginawa sa kanya. Yun yung kinagandahan sa mga pipe na binili natin and such is meron silang certificate of road safety and product compliance, Pati yung luma natin na pipe dati, which is yung Racing Monkey hand pipe, meron siyang certificate, So kung kaparehas nyo akong pipe, naka MT8 kayo or naka hand pipe po kayo, ililink down ko na lang sa description yung link kung saan nyo pwede i-print or i-download yung mga certificate of road safety and compliance papers, just in case na mahuli kayo, lalo na mainit ang mata ng batas sa mga naka-aftermarket or modified pipe na yan. So ano nga pala yung reason kung bakit ako nagpalit ng pipe, I-clear out of the way ko na. Gusto ko lang magkaroon ng bago na pipe, and hindi naman bago, pero parang syempre sa katagalan parang nakakasawa din yung tunog ng pipe mo. And originally kasi guys, ito talaga yung dapat kong bibilin, which is yung MT8, Pero nakita ko at that time na out of stock, tapos mas mura pa yung Racing Monkey hand pipe. And at that time, gusto ko rin naman din siyang bilhin, So isa siya sa mga choices ko. Kaya ayun na lang yung ginawa ko. Pero ayun nga, after some hard thinking kagabi and such, nakipag-swap na tayo ng pipe, which is ito ang MT8 na stainless tip, which is converted into ganito. Para siyang JVT tip Ayan. So bale yung gagawin ko kanyan dito is i-repaint ko siya. Kung mapapansin nyo, maganda pa naman siya makinis, Pero ayan, may mga parts talaga na kailangan ng i-repaint and such, lalo na dito sa mga loob-looban niya. So bale, gagawan ko na lang din siguro ng video yung pagre-repaint nito, and as well as lalagyan ko siya ng asbestos or gasket, tsaka gasket maker, kasi sabi ng previous owner nito is wala siyang gasket, pero okay naman siya, wala naman siyang singaw, walang backfire and such, Pero ako, syempre maselan ako and such, And para dagdag na din sa safety ng ating motor, as well as lalagyan ko siya yung clamp dito, yung connecting na tubo ng canister sa elbow. So lalagyan ko to yung clamp na parang nasa Racing Monkey, para ayun nga, yung kahit na lapat siya, you can never be too sure, So extra safety at double safety lang, dahil yun nga, maselan tayong owner. So bale, isa sound check na natin siya, and yung ginawa ko lang naman dito is nag-reset ako ng TPS pati ECU. Pero sooner or later probably papa-AFR tune ko to, kasi yun nga, nag-retip siya, and para mas safe na din. And kung papansin nyo, kahit naka-idle lang siya, tunog stock lang siya, wala masyadong pinagbago sa tunog niya pagka naka-idle lang siya. Pagka bumomba ka na, nag-revolution ka na at tumaandar ka, doon pa lang lumalabas yung tunog niya or yung pagkabuo at bass niya. So ayun, yun yung sound check niya. So halos yun lang naman yung gusto kong pag-usapan for today's video, And ayun na din, isa na din sa reason kung bakit ako nagpalit. Nagsawa din ako sa yung parang bell or kalansing na tunog pagka hindi pa masyadong mainit yung motor, and even mainit na yung motor natin, kahit mga ilang oras or mga ilang minutes na tayo nagdadrive sa daan, meron pa din yung bell or kalansing na naririnig natin. And ito pala yung certificate ng sa handpipe, if ever na kailangan nyo ng mga certificate of road safety and compliance papers para sa mga aftermarket pipes nyo, ililink down ko na lang sa description, or ilalagay ko na lang sa comment section yung mga links kung saan nyo madadownload at pwedeng i-print yan. So yun lamang, stay safe and ride safe everybody. Peace.